Isang panukalang batas na tiyak na magpapainit sa diskusyon ng kasalukuyang tinatalakay sa Kongreso. Ang pagpataw ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad para sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Sa gitna ng matagal ng laban kontra korupsyon sa Pilipinas, ang House Bill No. 11211 o ang tinatawag na Death Penalty for Corruption Act ay naglalayong wakasan ng problema sa pamamagitan ng mahigpit at hindi matatawarang parusa para sa mga opisyal na nagnanakaw mula sa kaban ng bayan. Ngunit sapat na ba ang ganitong hakbang upang linisin ang sistema ng gobyerno? Anong magiging epekto nito sa ating lipunan? Tara't himayin ang mga detalye at dahilan kung bakit naniniwala ang mga taga-suporta na ito ang sagot sa problema ng bansa. Ang panukalang ito ay inihain ni Zamboanga City 1st District Representative Kimmer Olaso, na kilala sa kanyang matapang na paninindigan laban sa katiwalian. Sa ilalim ng batas na ito, ang sinumang opisyal ng gobyerno, maging halal o itinilaga, na mapapatunayang guilty sa mga kasong graft and corruption, malversation of public funds at plunder, ay papatawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Ngunit hindi dito nagtatapos ang saklaw ng panukala. Kasama rin sa mga maaring maparusahan ng mga miyembro ng militar at pulisya na sangkot sa katiwalian o pandarambong. Ayon kay Representative Olaso, kailangang magkaroon ng malinaw at konkretong hakbang upang ipakita sa mga tiwaling opisyal na hindi na kinukonsinti ang kanilang mga gawain. Hindi na sapat ang kulong lamang. Ang katiwalian ay isang uri ng pagpatay sa kinabukasan ng ating bayan at nararapat lamang na ang kaparusahan ay tumutugma sa bigat ng krimen, paliwanag niya. Ang parusang firing squad ay hindi lamang isang simbolo ng mahigpit na hustisya, kundi isang malinaw na mensahe na hindi na maaring magpatuloy ang katiwalian sa bansa. Ayon sa mga taga-suporta ng batas, ang firing squad ay magsisilbing ultimate deterrent sa mga tiwaling opisyal. Sa simpleng salita, ang sinumang magtatangka na gumawa ng illegal ay magdadalawang isip dahil sa matinding takot sa parusa. Sa ganitong paraan, nagiging mas epektibo ang batas sa pagpigil ng korupsyon bago pa man ito mangyari. Bagamat radikal ang ideyang ito, hindi na bago ang konsepto ng firing squad bilang parusa. Sa mga bansang tulad ng China, Saudi, Vietnam at North Korea, ito'y ginagamit upang sugpuin ang katiwalian at sa kabila ng kontrobersyal nitong epekto, nagdudulot ito ng takot sa sinumang nagnanais gumawa ng krimen. Hindi na bago ang isyu ng korupsyon sa Pilipinas. Taon-taon, bilyon-bilyong piso ang nawawala mula sa kaban ng bayan dahil sa pandarambong ng ilang makapangyarihang individual. Ayon sa Transparency International's Corruption Perceptions Index, patuloy na bumabagsak ang ranggo ng bansa sa larangan ng transparency at pananagutan. Dahil dito'y milyong-milyong Pilipino ang nagdurusa sa kakulangan ng serbisyong publiko tulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Halimbawa, ilan sa mga pinakamalaking iskandalo sa bansa tulad ng pork barrel scam at PhilHealth corruption issue ay nagdudulot ng matinding galit sa publiko. Subalit sa kabila ng matitinding ebidensya laban sa mga sangkot, bihirang nakakaranas ng tunay na hustisya. Sa ganitong kalagayan, marami ang naniniwala ng parusang kamatayan ay magbibigay ng matibay na solusyon sa problemang tila wala ng katapusan. Una, magsisilbi itong epektibong panakot o deterrent. Kapag alam ng mga opisyal na ang kapalit ng kanilang pandarambong ay ang kanilang buhay, mas magdadalawang isip sila bago gumawa ng katiwalian. Sa ganitong paraan, hindi lamang nauudlot ang korupsyon, kundi napipigilan din ang malawakang pinsalang dulot nito. Pangalawa, makatutulong ang batas na ito upang maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Sa kasalukuyang sistema, marami ang naniniwala ng mga makapangyarihan ay laging nakakalusot. Sa pamamagitan ng firing squad, may papakita na walang sino man ang exempted sa batas na ito, maging mataas na opisyal man o ordinaryong kawani ng gobyerno. Pangatlo, ang ganitong hakbang ay nagpapakita ng malakas na paninindigan ng pamahalaan laban sa katiwalian. Hindi ito basta-basta hakbang lamang, ito ay nagpapakita ng determinasyon ng tuluyang wakasan ang problema ng korupsyon sa bansa. Siyempre, hindi maiiwasan ang mga kritisismo laban sa batas na ito. Isa sa mga pangunahing isyu ay ang posibilidad ng maling hustisya. Paano kung inosente ang mapaparusahan?
Ayon sa mga tagapagsulong ng batas, napakahalaga ang pagpapalakas ng judicial system upang matiyak na walang inosente ang mapaparusahan. Mula sa masusing investigasyon hanggang sa mabilis na proseso ng paglilitis, kailangang siguraduhing walang pagkukulang sa sistema ng hustisya. May iba ring nangangamba na baka magamit ang batas laban sa mga kalaban sa politika. Ngunit ayon sa mga taga-suporta, maring maiwasan ito sa pamamagitan ng transparency at mahigpit na oversight sa pagpapatupad ng batas. Ang hangarin ng House Bill No. 11211 ay hindi upang takutin ng sinuman, kundi upang tiyakin ng gobyerno ay may pananagutan sa bayan. Para sa mga tagapagtanggol ng batas, ang moral na tanong ay simple: makatarungan ba ang pagpapataw ng ganitong kaparusahan sa mga taong nagnanakaw sa bayan? Ang sagot nila ay oo. Ang korupsyon ay hindi lamang isang pagnanakaw, ito ay isang uri ng krimen na sumisira sa buhay ng milyong-milyong Pilipino. Kapag ninanakawan ng opisyal ang kaban ng bayan, ninanakawan niya ang oportunidad ng bawat bata na makapag-aral, ng bawat pasyente na gumaling at ng bawat pamilya na magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Sa mga naniniwala sa prinsipyo ng hustisya, ang firing squad ay isang paraan upang ipakita na seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa katiwalian. Hindi ito usapin ng paghihiganti, kundi usapin ng pagpapanagot. Sa kabila ng lahat ng benepisyo ng panukala, hindi maikakailang magiging isang malaking hamon ang pagpapatupad nito. Kailangang tiyakin ng sistema ng hustisya ay sapat na patibay upang suportahan ang ganitong uri ng batas. Kailangan din ng edukasyon at pagbibigay kaalaman sa publiko upang may paliwanag kung bakit napakahalaga ang ganitong hakbang. Sa kabila ng lahat ng benepisyo ng panukala, hindi maikakailang magiging isang malaking hamon ang pagpapatupad nito. Kailangang tiyakin ng sistema ng hustisya ay sapat na matibay upang suportahan ang ganitong uri ng batas. Kailangan din ng edukasyon at pagbibigay kaalaman sa publiko upang may paliwanag kung bakit napakahalaga ang ganitong hakbang. Sa huli, ang House Bill No. 11211 ay naglalayong harapin ang isang matagal ng problema sa Pilipinas. Bagamat maraming kritisismo laban dito, hindi maikakailang ito ang isa sa mga pinakadirekta at epektibong solusyon upang labanan ang katiwalian. Panahon na upang ipakita na hindi na kinukonsenti ang pandarambong sa bayan. Ang firing squad ay isang malinaw na pahayag. Ang sinumang magnanakaw sa kaban ng bayan ay haharap sa pinakamabigat na kaparusahan. Kayo kaibigan, anong inyong pananaw hinggil dito? Handa na ba kayong suportahan ng ganitong uri ng batas? Ibahagi naman ang inyong opinyon sa komento. Mag-like at i-share na din ang video ito sa ating mga kaibigan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pagtambay sa aming channel.